magbabalik loob sa Kanya. Sama-sama na mag-apoy sa ngalan Niya. Ang gawa ng dyablo ay tupugin na. Halika na. Hello ECC family! As we all know, we are all under GCQ because of the pandemic. Pero let us take this opportunity to rest and be alone with God. GCQ can also mean God calling you to quietness. Kaya ngayon, as we begin our online service, we encourage everyone to give their undivided attention in worshiping our God and listening to His Word. Even at our homes, God is present in our midst. Kasama mo ang Diyos. Kaya ibigay po natin ang best natin sa pag-awit. Kung kinakailangan, pumalakpak, tumalon at sumigaw ng Amen! At praise the Lord during the sermon. We encourage everyone na batiin ang isa't isa sa comment section. For this is not just a live stream broadcast, but a gathering of God's people. Don't forget to share this video or tag your friends in the comments. Kaya samahan niyo po kami, let us feel the presence of God at our homes. Let's worship the King of Kings and the Lord of Lords. Amen! Isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. Let me read to you Psalms 147:1. Sabi niya dito, Praise the Lord.
How good it is to sing praises to our God. Amen. How pleasant and fitting to praise Him. Yes, indeed, God deserves our praises. Inaanyayahan ko po ang bawat isa, sama-sama nating purihin ang ating Panginoon. Let's sing this song. The Lord our God is good. The Lord our God is great. The Lord our God is faithful. He never changes. The Lord our God is good. The Lord our God is great. The Lord our God is faithful. He never changes. Ang Diyos nating mabuti, ang Diyos nating dakila, ang Diyos nating tapat, di nagbabago. Ang Diyos nating mabuti, ang Diyos nating dakila, ang Diyos nating tapat, di nagbabago. Puno, di agbalbali. Hallelujah! Hale, hallelujah. Hale, hallelujah. Hale, hallelujah. Hallelujah. Hale, hallelujah. Hale, hallelujah. Hallelujah, hallelujah.
song be our heart's desire. Let's sing this song, Heart of Worship. When the music fades, all is stripped away, and I simply come, longing just to bring something that's a word that will bless your heart. I'll bring you more than a song, for a song in itself is not what you have required. You search much deeper within, through the way things appear. You're looking into my heart. I'm coming back to the heart of worship, when it's all about you. It's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the things I've made it, when it's all about you. It's all about you, Jesus. In your endless words, no one could express how much you deserve. Though I'm weak and poor, all I have is yours, every single breath. I'll bring you more than a song, for a song in itself is not what you have required. You search much deeper within, through the way things appear. You're looking into my heart. I'm coming back to the heart of worship, when it's all about you. It's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the things I've made it, when it's all about you. It's all about you, Jesus. I'm coming back to the heart of worship, when it's all about you. It's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the things I've made it, when it's all about you. It's all about you, Jesus. You're looking into my heart. You're looking into my heart, into my heart. You're looking into my heart, into my heart. I'll bring you more than a song. I'll bring you more than a song. I'll bring you more than a song. More than a song. I'll bring you more than a song. I'll bring you more than a song. More than a song.
this is our prayer, our heart's desire, to worship you genuinely in our daily lives. A heart that longs for you every day. Father, may you help us to keep abiding in you, to keep abiding in your words, in the truth, O God. This is our prayer, Lord. Father, nagpapasalamat po kami sa abang lingkod niyo po na siyang magbibigay ng message niyo po ngayon. Thank you for anointing him. At kami din na makikinig, thank you for preparing us, for opening our minds and hearts sa iyong mga salita ngayon. Father, we pinupuri at itinataas ka namin ngayong umaga. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Praise, good morning, good morning, good morning, good morning everyone. Lahat po ba ay nakikinig, nanonood sa ating live streaming? Type 1 or type yes naman po sa ating chat box or sa ating comment section. We have, yes, type yes. We have 18 viewers who are fellowshipping with us. So pakitype naman ako ng yes sa ating comment section below. Okay, so I will be reading mga greetings ng ating mga nanonood, nakikipag-fellowship sa atin dito sa live streaming natin coming from Ate Chato. Ate Chato Nuestro, sabi po dito, hello, happy and joyful Sunday to all. God bless. God bless you din po, Ate Chato. Coming from Kuya Randy Limangan, good morning and happy Sunday everyone. Happy Sunday din po sa inyo dyan. Okay, after typing yes, type. Okay, how are you feeling today? Ano ba ang nararamdaman nyo ngayon? Okay, kung ano yung nararamdaman nyo in one word, type in the comment section below. I will be typing kung ano yung nararamdaman ko ngayon. I will be typing strong. So, I feel strong today. Okay, susundan nyo yan. So, pakitype kung ano ang nararamdaman nyo ngayon. Okay, another greeting from Kuya Abner Sibayan. Sabi, good morning po, ECC family. Ayan, sa mga families natin dyan, ka-ECC, good morning. And coming from Faye Diana Dulnoan, good morning po. So, where are you, Diana? Okay. Ay, pinsan pala ni Stephen. And coming from Esther Cardwell. Parang Cardwell to ha. A foreign ano to ha. Good morning to all. Good morning to all. Nasa abroad po si Ma'am Esther Caldwell. Okay. Si Ate Agnes Pilotin, magandang Sunday, kapamilya. Kapamilya si Ate Agnes ha. Nasa Barcelona ka ba? Ang ingay mo sa chat group ha. Okay. Yeah. From Ate Maricar Nagimbing, good morning. Praising God with a thankful heart here in Baguio. Praise the Lord. Yes, let's continue to have a thankful heart wherever we are. So, from Baguio, I'm sure malamig dyan. So, from Hernaline Vega, Blessed Sunday, kapamilya. Mga kapamilya itong mga Agasid family ha. Si Ate Glenda Santos, good AM mga kapuso naman. Ito pa, meron pala. Sabay-sabay nating purihin ang ating mabuting Panginoon. Yes! Praise God. And coming from our pastor, Steve, pagandang umaga po sa lahat. Salamat sa Diyos sa bagong buhay at pag-asa. Let's join together in worshiping God. Yes, sabay-sabay po nating papurihan ang ating Panginoon because this is the last Sunday of the month and we are heading toward the mid-month which is June. Okay. Yan. So yes, ito po. They are with us. Okay, yung mga nag-comment din lang kanina. Meron pa, sabi ni Ate Alma Kablinan, Lord, good morning, noon, and evening. We long for your word. Si Lord pala yung ginigreet ni Ate Alma dito. Okay, Herson Vega, yes, He is with us. Blessed. Okay, ito ang nararamdaman niyo. Ano ba yung nararamdaman natin ngayong umaga? Sabi ni Ate Chato, I am blessed. Okay?
Ate Glenda, grateful. Yes. Be grateful. Nerlu, I feel amazing. Si Juby Sermis, pleasant morning po. Okay. Sabi po ni Ate Kuya Ray, okay, good morning Kuya Ray, you are with us now. Yes, watching with Novi. Hi Ate Novi. We are glad that you are with us. Good morning to all. So, we have been praying for you ever since you are in the hospital. So, we are glad na you are with us finally this Sunday. Lilibet, si Lilibet Villanueva, good morning ECC family. Hi Lilibet at saka si Nanay Melinda and family. Ano pa? Si Mavic is watching but didn't say anything. So you have to say anything. Say something. All right. Ate Cynthia, sabi niya, good morning everyone. So we hope that you will continue to engage po through our comment section below para tuloy-tuloy ang ating fellowship. Kahit nandyan po kayo sa inyong sa kanilang mga bahay. Kagabi, kahapon, ang iingay ng mga nasa prayer warriors dahil yung iba nasa Barcelona daw na happy birthday, Ate Erlinda. We miss you here and we will see you soon. Okay? So yan. Good morning, good morning. We are glad that you are with us. So continue to be with us till the end. Mamaya after the preaching, you will be hearing more of our greetings and comments from down below. So, yan. Ayan, good morning. So, we will proceed po with our prayer for the children. So, inaanyayahan ko ang bawat mga magulang, father and mother, to gather your kids. Kahit malalaki na sila, lay hands on them. Kahit malalaki sila. Let's pray for our kids. Okay? So let's pray po for them. Magandang umaga po sa ating lahat. Ngayon po dumako po tayo sa prayer for the children. Tayo po ay manalangin. Panginoon, maraming salamat po sa araw na ito na pinagkaloob niyo sa amin para muli ay makasama namin ang buong pamilya namin, Panginoon. Lalong-lalo na po ang mga bata po na ito na pinahiram niyo po sa amin, Panginoon. Ama, maraming salamat po. At Ama, patawarin niyo po kami, Panginoon, bilang mga magulang, Panginoon, or guardian, mga caretakers, caregivers po sa mga batang ito, na patawarin niyo po kami minsan na hindi namin nagagampanan ang dapat namin gampanan, ang madaling pag-init ng aming ulo, ang medyo maiksing pasensya, Panginoon. But Lord, maraming salamat kasi pinapatatag niyo po kami, Panginoon, in every day na binibigay niyo. Hindi lang po sila ang natuturuan, Panginoon, kundi kami ring mga magulang, Panginoon. Maraming salamat, Ama. At Ama, panalangin ko po, Panginoon, na ang mga batang ito ay lumaki, na may takot sa inyo, na magamit niyo po sila, Panginoon, sa mga ministries, Panginoon, na magkaroon sila ng hunger and thirst, Father God, to search you, to praise you. Yes, Lord God, gamitin niyo po sila, Panginoon, para sa inyong ubasan, Panginoon, dito sa lupa, Panginoon ko. And Lord, hayaan niyo po na sila ay magkaroon, Panginoon, ng stable na faith, Father God, growing faith, Father God, katulad po ng biniyaya niyo po sa amin na kanilang mga elders, Father God. Lord, I pray na ang mga batang ito ay gabayan niyo rin po sa kanilang pag-aaral, lalong-lalo na po ngayon sa pandemic, Panginoon. And Father God, ibigyan niyo rin po ng katalinuhan ang bawat magulang, ang bawat elders na nasa kanilang mga tabi, Panginoon, para sa ganun malaman po nila at matutunan ang mga strength and weaknesses ng mga batang ito, Panginoon. Yung mga good points nila, weak points nila, Panginoon, para magabayan po sila, Panginoon. Matuto po sila sa lahat ng aspeto ng kanilang paglaki, Panginoon. Yes, Father God, and thank you so much for this blessing, so God of life. Thank you so much, O God, in Jesus' mighty name. Amen and amen.
Muli po, good morning po sa atin lahat. Blessed Sunday, pinagpalang umaga po dito po sa loob ng ating church building, ECC Bayumbong, at maging sa mga kapatiran po natin here and abroad. We praise the Lord that you are continually and remaining watching with us for the purpose of glorifying and worshiping the Lord Jesus Christ. This is the last Sunday of May, and we'll be turning June next week on Tuesday. At sa umagang ito po, ang ating pong tatalakayin po ay ang topic po natin is abiding or abide. At dahil po ang ating tema sa ating anniversary next month ay abide, abound, and arise. And because 27 ay nag-fall po yon sa, yun po kasi yung pong slot ko to speak. And so that makasama po ako sa pagtatalakay po ng ating tema, kaya ito na po, uumpisahan ko na po yung ating pong tema next month sa ating pong darating na church anniversary. Yung pong tema nating abide, abound, and arise. Kaya ang topic po natin ngayong umaga po mga kapatid ay abide in me. Sabi po sa John 15 verse 1 to 8, I am the true vine, and my Father is the gardener. He cuts off every branch in me that bears no fruit, while every branch that does bear fruit, He prunes so that it will be even more fruitful. Verse 3, you are already clean because of the word I have spoken to you. Remain in me, as I also remain in you. No branch can bear fruit by itself. It must remain in the vine. Neither can you bear much fruit unless you remain in me. Verse 5, I am the vine and you are the branches. If you remain in me and I in you, you will bear much fruit. And apart from me, you can do nothing. If you do not remain in me, you are like a branch that is thrown away and withers. Such branches are picked up, thrown into the fire and burned. If you remain in me and my words remain in you, whatever you ask or you wish, it will be done for you. This is to my Father's glory, that you bear much fruit, showing yourselves to be my disciple. Tayo po ay manalangin. Panginoon naming Diyos na buhay, kami po ay nagpapasalamat sa matagumpay na araw na kami ay inyong tinipon upang sumamba, upang dakilain ang iyong dakilang pangalan sa umagang ito. Wala po kami ibang itinataas kundi ikaw lamang, aming Diyos na aming pinaglilingkuran, aming Diyos na siyang nagbibigay sa amin ng katagumpayan sa lahat ng pagkakataon, sa lahat ng aspeto ng aming buhay. Kaya sa umagang ito, kami po ay naniniwala at nagtitiwala. Kami ay nananalig na meron kang gagawin na kakaiba. Something good is going to happen in our midst today because we know, Panginoon, that for where 2 or 3 are gathered, naroon po ang iyong presence. And when your presence is there, Lord God, something great is going to happen because your presence itself, Lord God, Panginoon, ay makapangyarihan, Panginoon. Salamat po, Diyos. Paligiran mo kami ng inyong mga anghel. Paligiran mo kami, Panginoon, ng inyong glory, Lord God. At inihiling po namin, Panginoon, ng proteksyon sa anumang masamang espiritu na nagbabalak ng naghahasik ng anumang kaguluhan sa aming pag-iisip sa umagang ito. Winawasak po namin ang mga masasamang espiritu
sa pangalan ni Jesus sa umagang ito, na hindi po sila makadapo, na hindi po sila makapanaig sa lugar na ito, dahil inaangkin namin, Panginoon, ang katagumpayan sa inyong pangalan sa umagang ito. Marami pong salamat, iniibig ka namin, pinasasalamatan ka namin sa iyo, Panginoon, ng papuri at pagsambat karangalan. Ito pong aming hiling sa matamis at matagumpay na pangalan ng aming Panginoon at tagapagligtas ni Jesus. Amen and amen. Abide in me. Ano po ba ang ibig sabihin ng abiding? What does abiding mean? Noong pong ang ating Panginoong Jesucristo ay malapit na po siyang mamatay, mga kapatid. Sa John 15, ito na po yung katatapos lamang po nila yung pong huling hapunan. Kumain at alam ng Panginoon na malapit na po siyang mamatay. Kaya nga po, in-encourage niya po ang kanyang mga alagad. From 14, 15, and 16, in-encourage niya po ang kanyang mga alagad, mga kapatid, na habang siya po ay naroroon, kapiling po nila physically at sinabi po ng ating Panginoon that no matter what will happen, magstay po sila, mag-abide po sila, mag-remain po sila. Meron pong mga salita dito na kasing katulad po ng salitang abide or abiding. Sa NIV version po is remain or remain in me. Para maunawaan po natin ng lubusang ito ay may mga salita po dito na magkasintulad na aking pong na-research. Ang salitang abiding mean maybe continue. In-encourage po ng ating Panginoong Jesucristo ang kanyang mga alagad na magpatuloy po sila in spite of hardship that they were going to face. Dahil po darating po ang mga pagsubok sa kanila. Darating po ang persecution po sa mga mananampalataya datami. At hinihikayat ng Panginoon na mag-continue po sila. Ano pa po ang maaring gamitin po natin sa salitang abide? Could be stay, to stay, manatili. Para bang sinabi mo sa iyong anak na, anak, manatili ka sa bahay, huwag kang aalis. At hinikaya din po ng ating Panginoong Jesucristo ang kanyang mga alagad na manatili po sila. Huwag po silang ma-divert. Mag-focus lamang po sila sa kanilang pananalig sa Panginoon. Don't move. Don't go away. Persevere, that they need to persevere. And don't stop. Because when you don't stop, it will show that you are faithful with God, with Jesus. So ayan po yung mga magkasinghulugan na ibig sabihin po ng abiding. Mga kapatid, para maging klaro po lalo sa atin ang ibig sabihin po ng abiding. Kaya ito pong ating pong papag-aralan ngayong gabi, ngayong umaga, mga kapatid. Ang salitang manatili sa Panginoon. Bakit po? Why is it important? Bakit po importante po ang pananatili? Why is it important to abide with the Lord, with God? First and foremost po ay because abiding in Christ is the way to fruitfulness. Abiding in Christ is the way to fruitfulness. Pag-usapan po natin ang salitang abiding, mga kapatid. Bakit po sinasabi na ito po ay isang way para maging fruitful po tayo? Ano po ba yung mga fruits po natin? Mga kapatid, ito po yung mga good works. Meron po tayong dalawang klaseng branch, mga kapatid, sa sinabi po sa talata natin ngayong umaga. Dalawang klase, two classes two kinds of branches.
Ito po yung fruitfulness at fruitlessness. Fruitful at fruitless. Saan po tayo doon, mga kapatid? Doon po ba tayo sa fruitful or fruitless? You have less fruit, maybe because you have less growth. You have less growth, maybe because you are undernourished. Sabihin natin, hindi naman mahalaga sa akin yung fruit yung bunga Basta ligtas ako. Basta ako ay Kristiyano na. Maaring sabihin po natin, wala naman yung kinalaman sa aking salvation. Yes, totoo. Pero alam niyo po ba na very concerned po ang ating Panginoong Jesucristo sa ating pong relasyon, pakikipagrelasyon sa Kanya. Well, importante po yung pong pagdalo ng church, pagdalo ng mga ministry. Pero God is more important. God is more concerned with our relationship with the Lord. Kung anong klaseng may relasyon ba tayo sa Panginoon, mga kapatid. Hindi mahalaga po yung kung saan ka, kung ano ang ginagawa mo, pero ano ba ang relasyon po natin sa ating Panginoon? Anong klaseng relasyon ba tayo sa Kanya? Sana po hindi katulad po ng isang mag-asawa na mag-asawa nga sila pero hindi naman sila nag-uusap. Hindi man lang niya mahagkan, hindi man lang niya mahawakan sa kamay. Mga kapatid, inaasam-asam ng ating Panginoon na may mainit, may malapit na kaugnayan tayo sa Kanya. Malapit na kaugnayan, mainit, umaalab na kaugnayan sa Kanya. At nangyayari lamang ito, mga kapatid, kapag meron po tayong heart pag nasa sa Kanyang mga salita. Dahil sinabi niya po sa verse 2 verse 3, you are already clean because of the word I have spoken to you. Na ang Kanyang mga salita, mga kapatid, ang siyang nagpapalinis sa atin. So if we abide in His word, we abide in Him by abiding in His word, sa Kanyang mga salita. Huwag po nating i-ignore ang Kanyang mga salita. Yung pong pag-meditate, yung pong pagbabasa ng paulit-ulit ng Kanyang mga salita. At isineshare din natin ito sa ibang tao. May pakinabang po. Una sa atin nga kapag tayo ay pinagbubulay-bulayan natin ng Kanyang salita, tayo mismo ay nai-encourage, tayo mismo ay nako-correct, nare-rebuke, at na-change. At kapag pinapaniwalaan, ina-accept po natin ang Kanyang mga salita, mga kapatid, ay nagkakaroon tayo ng fruitfulness. Nababago, na-clean po tayo, na-cleanse po tayo sa Kanya, dahil sa Kanyang mga salita. Kaya sabi po ng Kanyang salita, paniwalaan po natin na kapag tayo po ay nag-confess, tayo po ay humingi ng tawad sa Kanya, nililinis tayo ng Panginoon. At totoo po yan, mga kapatid. Manindigan po tayo, huwag po tayo magtiwala sa emosyon, kundi magtiwala po tayo sa Kanyang mga salita. Ang Kanyang salita ang siyang nagbibigay sa atin ng nourishment. Kaya nga sabi ko kanina, you have less fruit because it might be because you are undernourished. Dahil nagkukulang po tayo sa Kanya sa pakikipagniig, pakikipagkonekta sa ating Panginoon. Kumusta po ang ating pong pakikipagniig? Kumusta po ang ating pong koneksyon? I suggest, mga kapatid, na magkaroon po tayo ng daily date with God. A date with the Lord. And this is done every day. Na tuwing umaga, naroon yung ating kasabikan, naroon yung ating pong pagnanasa sa Kanyang mga salita. Because we have entered into a new relationship. Tayo po ay
born again, tayo po, meron po tayo new life in Christ. Hindi po tayo rinipair ng Panginoon. Bagkos binigyan tayo ng new life, bago. Alam niyo po ang pakiramdam kapag ka may bagong sasakyan ka, brand new car, o kaya bagong gadget, bagong iPhone, bagong baro, bagong ligo. Anong pakiramdam? Napakasarap, napaka-excited ka po kapag ka may mga bago na mga bagay-bagay sa ating paligid. Lalo na po siguro kung may bago tayong kotse. Excited po tayo. Siguro yun po ang inuuna natin puntahan at linisin araw-araw. Ganun po ba yung ating pakiramdam sa ating pong new relationship with the Lord? Na laging bago, na laging nandun yung kauhawan, nandun yung kasabikan, gaya ng kasabikan po natin sa mga new gadget na yan. Nais po ng Panginoon na mapanatili ang ating pong relasyon sa Kanya. Dahil sa pakikipagrelasyon, pakikipag-connecta natin sa Kanya, doon tayo bumubunga, mga kapatid. Abiding in Christ is the way to fruitfulness. Spiritually speaking, yung pong mga fruit po natin, maaring ito po yung mga nadadala natin kay Kristo. Kahit isa, dalawa na nadadala natin sa Panginoon, na i-share natin yung gospel sa kanila. At sila ay na-challenge, sila ay nagkakaroon tayo ng impact sa kanilang mga buhay. Dahil nakita nila ang mabuting halimbawa sa atin, sila rin ay nagkakaroon ng interest na sumama sa ating Panginoon. Dahil po may impact ang life natin. Sabi niya, I am the true vine. Dahil kapag ka nakakonekta po tayo sa true vine, sa totoong puno, walang iba kundi ang ating Hesus Kristo. Totoo rin po yung ating pong pagbabago. Kaya nga po na may measure po yung pong pagbabago kung yan ba ay totoo, nakakonekta sa totoong Diyos. Baka hindi totoong Diyos yung nakakonektahan niya. Dahil kapag tayo po ay nakakonect sa totoo na ating Panginoon, meron po tayong bunga. Totoo rin po yung bunga natin. Na-change po ang buhay natin. Nagkakaroon po na tayo ng internal change sa ating mga buhay. Nagkaroon tayo ng love, joy, peace, patience, long-suffering. Kapag may mga annoying people, annoying person around us, nakakainis na mga tao, ay nagkakaroon tayo ng pagpapakumbaba ng self-control. Why? Because pinaghaharian po tayo ng Espiritu ng Diyos. Tayo po ay kumonekta doon sa totoong vine. Kaya eventually, ang resulta po ay may pagbabagong nagaganap sa ating mga buhay. Kaya na may measure po ang growth, na may measure po yung pong ating pag-abide. Kung meron pong nakikitang fruit, bunga ng ating buhay. Abiding in Christ is the way to fruitfulness. Second reason is abiding in Christ brings even more fruitfulness. Kapag ikaw ay may fruit na, nagiging even more fruit pa. Marami pang bunga. Pero yung pong principle dito is to bear fruit. Ano po ang iaad ng Panginoon kung zero fruit po tayo? Kaya napakatalino po ang ating Panginoon eh. He is a good investor in our lives. He invested His life in our life. Binigay niya ang kanyang buhay sa atin upang in return naman ay ibigay natin yung ating buhay sa Kanya. Mamunga tayo sa Kanya. Dahil yan po ang kalooban niya. Sabi niya, you did not choose me, but I chose you to bear much fruit. Ang ating pong Panginoong Jesucristo ang puno. Ang gardener po ay ang ating God the Father.
Siya po ang ating pong God the Father, siya po ang nangangalaga, siya po ang nagpapabunga, siya po ang nagnonoris upang even maging mabunga tayo, mga kapatid. Sabi niya rito, He cuts off every branch in me that bears no fruit, while every branch that does bear fruit, He prunes, so that it will be even more fruitful. Mga kapatid, ito po, He multiplies fruit. Kapag ka meron pong isa o dalawa na bunga po natin, nagmumultiply po yan, naprune po tayo ng Panginoon. Ano po yung mga forms, the way God prunes us? Bakit minsan sinasabi natin, kung kailan pa ako naging committed, kung kailan pa ako naging faithful, kung kailan pa ako naging totoo sa Kanya, bakit nangyayari ang mga ito sa aking buhay? Napakaraming trials, napakaraming mga obstacle, parang hindi narinig ang aking dalangin, aking dasal sa Panginoon. It might be God is pruning us, mga kapatid. He prunes us. Bakit nalugi ang aking negosyo, ang aking store? It might be because God is preparing a mall for you. It might be ang kanyang iprune sa atin ay yung ating thoughts, yung ating mindset, na maybe hindi naka-align sa will ng Panginoon, na maaring i-prune ng Panginoon, i-align ng Panginoon, o maaring yung pong ating gawain, thoughts, deeds, hindi po nakafocus, o may mga activities, may mga tasks, may mga schedule na dapat i-trim ng Panginoon upang maging more focused tayo sa mission and vision. Hallelujah. So it might be ang i-prune niya mismo yung ating pong mga calendar activities na hindi naman po importante. Nagiging, maaari sabihin natin, nasisingit lang natin yung ating time sa Panginoon kung hindi tayo busy sa ating mga activities. Doon po na may measure kung siya nga ba talagang ating priority, top priority sa lahat. Tayo po ba, nasisingit lamang ba natin ang Panginoon kapag hindi na tayo busy? Doon na tayo nagbibigay ng time sa Panginoon kasi ang dami nating gawain, kasi ang dami nating activities. Maaaring i-prune po tayo ng Panginoon para maging more fruitful po. Maging fruitful pa tayo, mga kapatid. Abiding in Christ assures answered prayer. Ito po, kapag tayo po ay nananatili sa Panginoon, dahil pag nananatili tayo sa Panginoon, nalalaman natin yung kanyang isipan. Nalalaman natin yung kanyang damdamin. At na-experience natin, we bear fruit in our prayers. Sinasagot din ng Panginoon yung ating mga wish, mga dasal. Kapag tayo po ay nanalangin sa Panginoon, kung tayo po ay nananatili sa Kanya, dahil sa ating pananatili sa Kanya, sinasagot na experience po natin ang kapangyarihan po ng panalangin, ng pagdarasal. So abiding in Christ brings even more. Abiding in Christ assures answered prayer. Totoo ba ito? Maaring ganoon ang ating isipin. Totoo ba na ang Panginoon ay sumasagot sa mga panalangin? But if we put our trust in God sa Kanyang mga salita, if we are bold enough to say, Lord, claim ko, Panginoon, dahil ipinangako mo, sinabi mo sa iyong mga salita, kaya claim ko, Lord, na sasagutin mo ang aking panalangin. Dahil sinabi mo sa iyong mga salita. There is an assurance, mga kapatid, na sinasagot ng Panginoon ang ating mga dasal. Maaring kapag nagdasal tayo, hindi
hindi pa sinagot ng Panginoon. Maybe sabi ng Lord, wait. O maaring, no. But either of the two, God answers our prayer. Sinagot ng Panginoon, yes. At saka no, maaring hindi pa time. Kasi hindi pa napapanahon sa kanyang schedule. Hindi sinagot ng Panginoon dahil maaring hindi ito kalooban ng Panginoon. Merong mas better. But because God knows best. His thoughts is higher than our thoughts. His ways are higher than our ways. Abiding in Christ brings glory to the Father. Kapag tayo po ay namunga, wow, what a joy that we bring to the gardener, our Lord, our God. Dahil siya po ang nangangalaga, the gardener itself, siya po mismo ang directly na nakakadama ng joy, ng happiness kapag nakita niya na ang tanim ay nabunga, ang vine na ay nagbunga, ang mangga ay nagbunga. Aanuin mo mga kapatid ang isang fruit na inalagaan mo, tapos binigyan mo ng pataba, fertilizer, diniligan araw-araw pero hindi nabubunga. It is worthless but to uproot and throw that branch, that fruit. Because hindi naman nagbubunga. At kapag nagbunga ito mga kapatid, what a joy we bring to our God, to our Father. Kapag meron po tayong concern, kapag importante po sa atin ang pagbubunga, ang pag-abide para tayo maging mabunga, then magiging concerned din po tayo, naroon din po yung mabigat nating damdamin sa Panginoon, na glorify ang Panginoon, na i-praise, na maluwalhati. Madali lamang po naman mga kapatid ang kiliti ng Panginoon. Kapag tayo po ay nag-obey sa Kanya, kapag tayo po ay nalulugod tayo sa Kanya, then naglo-glorify ang Panginoon. Hindi po mahirap sa Panginoon na Kanyang ibigay, ipagkaloob ang mga dasal natin sa Kanya. Anong klase pong bunga tayo meron? Last week, nakareceive po tayo ng mga fruits, mga bunga. Wow, saya-saya. Nakareceive tayo ng mga bungang mangga. Yung mga ibang bunga maliliit, pero yung mga may bungang malalaki at matamis na bunga. Anong klaseng bunga po tayo? Yung pong mga maliliit na bunga na bansot, o yung mga bungang nag-grow, malaki, at napakatamis, napakasarap. Ganun din po ang Panginoon, nalulugod po siya sa ating mga bunga. Kapag nakikita po niya ang ating buhay, nakaaya-aya sa Kanya, then it brings glory to our Father. Ano po ang ating pakiramdam mga kapatid sa mga oras na ito? Pakiramdam ba natin na parang malayo ang Panginoon sa atin? Alam niyo po ba na hindi po kasalanan ng Panginoon kung bakit ang pakiramdam natin ay parang malayo sa Kanya? Dahil sinabi niya, if you remain in me and my words remain in you, hindi po siya ang nauunang kumalas sa atin. Maaring tayo po ang unang kumakalas sa Kanya. Ni kailanman hindi po siya kumakalas, hindi po siya lumalayo. Kalayo nga ang agwat ng langit at lupa eh. Diba? But Jesus came para makipag-fellowship sa atin, para maramdaman niya ang ating nararamdaman.
at maging concern po siya sa concern natin. Kung ano ang agwat ng langit ang lupa, wala pong kanyan. Wala pong distance yan sa Kanya. Napakalapit po. Nais po ng Panginoon na maging malapit tayo sa Kanya. Maging intimate po tayo sa Kanya. Pero minsan tayo po ang lumalayo. Tayo po ang hindi nagkokonekta sa Kanya. Maring wala naman na akong dati yung pakiramdam ko na umaapoy sa Kanya na dati. Maybe this is the right time for us to be refreshed, to be connected once again. Maybe you are no longer as hotter before, or meron kayo na lagi kang natitrill, nagiging joyful ka lagi noon as Christian, pero lately para tayo yung isang branch na naluluoy o wither, o yung hindi nakakonektang branch nalalanta and eventually nagango kasi nakaligtaan po natin yung pong ating pakikipagniig sa Panginoon. So abide, mga kapatid, para po tayo makagawa ng mga bagay-bagay para sa Panginoon, kasi wala po tayong magawa kung hindi po tayo mag-abide sa Kanya. Hindi po tayo mag-connect sa Kanya. Maaring ginagawa po natin ito sa sariling lakas. Pero nalulugod ba ang Panginoon sa atin? Ang unahin po natin dapat ay yung pong ating pong pakikipagniig sa Kanya, yung pong ating relasyon sa Kanya. Dahil yun po ang basihan para po tayo ay magbunga. So yung mga bunga natin, yung pong good behavior, good deeds, at yung pong mga nadadala natin sa Panginoon. Yung po bang ating iglesia, ECC, ay nagbubunga? Picture a church, picture our church, na ang bawat isa ay gumagalaw, nagbubunga. Ano kaya ang klaseng church meron tayo? Kapag ang bawat isa sa atin, kahit unti-unti, kahit isa, dalawa na nagbubunga, pero patuloy na nagbubunga. Kahit paunti-unti yung ating binabasa sa Bible, pero tuloy-tuloy nagiging faithful tayo sa Kanya, because faithfulness brings fruitfulness. Nagiging faithful tayo kahit na minsan ako nga nagbabasa ng Bible, ang tagal-tagal. Pero ang nais ng Panginoon yung tuloy-tuloy. Dahil dyan po tayo nakakatamo ng kasiglahan ng power. So it's time for us to be revived, maybe mga kapatid, kapag ang nararamdaman natin ay, bakit kaya parang napakalayo ko sa Panginoon? Ano po ang dapat natin gawin? Sabi sa Bible, repent. Agbabawi kadagiti basbasol, tayo po ay magsisi sa ating mga kasalanan and do the same again as we did before. Yung pong dati nating ginagawa sa Panginoon na hindi natin nagagawa ngayon. It's time for us to repent and do the same again. At kapag tayo po ay nagrepent, we feel fresh again, and we feel being connected again and revive again para magawa natin yung Kanyang ipinag-uutos sa atin. Tayo po ay manalangin. Panginoon Diyos namin buhay, kami po ay nagpapasalamat sa iyong mga salita sa umagang ito. Tunay nga po na ang pagiging mabunga, Panginoon, ay nakadepende sa abiding pagre-remain namin sa inyo. Patawarin mo kami, Panginoon, sa mga nakaraang araw kung hindi po namin nabigyan ng prioridad ang aming pong personal na pakikipagniig sa inyo araw-araw. Minsan napakarami po namin ginagawa, pero ang mahalaga lang pala ay yung aming pong pakikinig sa inyo. Gaya po kay Martha at kay Mary. Si Martha, she has so much with God, with Jesus. She prepared a big feast for Jesus Christ. Pero ang binigyan niyo po, Panginoon, ng
ng favor ay ang ginawa ni Mary. She sat down sa inyo, nakinig sa inyo, at nalugod ka, Panginoon. Kaya, Lord, marami kaming ginagawa, pero minsan, napapagod lang kami. Wala na yung joy, wala na yung thrill, wala na yung kagalakan, kasiglahan. Bakit? Kasi maaring, Lord, nagkukulang po kami ng panahon sa inyo. Dahil we believe, Lord God, that when we are connected with you, my joy, my peace, my calmness. Patawarin mo kami, Panginoon, kapag nakaligtaan po namin ang mga bagay na ito, mga importanteng ito sa buhay namin. It's a reminder for us again, once again, Lord God, this morning, that we need to abide every day. We need to stay with you. We need to persevere. We need to be faithful, Lord, in every aspect in our lives. Patawarin mo kami, Panginoon, sa aming pong mga lapses, sa aming pong mga bagay-bagay na activities, ginagawa na hindi po nakakatulong sa amin for our growth, ay sinasabit po namin ito sa inyong panan. Cleanse us, Lord God, gaya ng inyong sinabi, ng inyong mga salita ang siyang naglilinis sa amin. At salamat nga po dahil kami ay malinis, Panginoon. Thank you, Lord God, that we have entered a new relationship with you. Thank you, Lord, na kami ay bagong nilalang, brand new person, and you want us, Lord God, to be fruitful. Hindi lamang po kami naligtas, kundi ang nais mo sa amin ay maging mabunga at marami pang bunga, Panginoon, upang tunay nga pong malugod, maluwalhati ang iyong dakilang pangalan. Maraming salamat sa umagang ito. Sa iyo ang kalwalhatian, papuri. We love you, Jesus. We love you, Father. We love you, Holy Spirit. For this we ask and pray in Jesus' name. Amen. Hello, magandang umaga po sa ating lahat. And tayo po ay nakapag-umpisa sa ating anniversary, and we are looking forward for a fruitful celebration. So sa umagang ito ay meron po tayong ilang mga paalala. Of course, ang ating pong service po ay magpapatuloy through live streaming. At pag meron po tayong mga kaibigan, ay pwede po nating i-share ang ating mga ginagawa. And of course, yung ating pong just as I have announced last Sunday po, ay matutuloy po ang ating meeting sa mga pastors. At tumawag po si Pastor Dionisio. The venue of the meeting will be in Paracelis. Sa church po ni Pastor Redon. As per request ni Pastor Dionisio. So please continue to pray for this meeting on June 10. At para po maganda po sana ang panahon sa time na yan. And mga paalala natin. We also would like to encourage, pag may mga Bible study tayo, you can tell us sa pamagitan po ng through phone,
pwede po kayong tumawag kay Julian, Pastor Excel, at pwede rin po kayong tumawag sa akin, or pwede po niyong ipaalam sa yung alam niyong pwedeng tawagan, then they can inform us. At sa mga tithes and offering po natin, we will continue to collect through pwede ninyong i-deposit. So, i-flash po ni Stephen yung number na kung saan pwede po nating i-deposit ang ating mga tithes and offering through GCash, at ganun din po pwedeng sa diretso sa bangko po. And salamat po sa mga kapatiran na patuloy pong faithful na nagbibigay sa ating tithes and offering. Okay? So I think wala na pong ibang mga... Okay, anyway, ang ating pong anniversary po ay gaganapin sa June 27, 2021. At ito po, ang ating tema po sa ating anniversary po ay Abide, Arise, and Shine. And naka-final na po yung ating tema. Yun po. So, yung mga gusto palang tumulong dito, you can call us kung ano po yung pwede nyong maitulong dito sa ating celebration. It could be through finances, it could be through prayers, or something else that you would like to contribute in the successful celebration of our anniversary on June 27. At ipag-pray din po natin na wala pong interruption ang ating internet. Ganon din po sa ating kuryente. Dahil alam po natin na pag walang kuryente, hindi po tayo pwedeng mag-live streaming, mga kapatid. So, salamat po muli sa ating lahat. At pag meron po tayong mga ibang concern, you can call us. You can also send text or messages to us. So, pag wala na po, tayo po ay tumayo at tayo manalangin. Panginoon, salamat po sa umagang ito, sa inyong paggabay sa aming serbisyo. Lord, thank you for your word through Pastor Excel. Salamat po, Panginoon, sa paggamit mo kay Pastor Excel. Nawa po, patuloy niyo pong gabayan ng kanyang pagbibigay mensahe, kanyang spiritual na buhay, ang kanyang pamilya. Dalangin po namin na kayo po ang patuloy na gumabay sa kanya, Panginoon, as he raise up his children, his family, Panginoon. Lord, even with Sister Karen, na bagamat siya po ay malayo, we continue to pray for her, for your protection and your blessing upon her. Lord, nawa po siya patuloy na makapag-connect sa amin sa pamagitan po ng live streaming na ito. At ganoon din po, Panginoon, that you will use her sa ministry doon po sa kinaroroonan niya ngayon. Also, Lord, we thank you for the family of Pastor Excel, for how you are continually using them as a blessing to us, Panginoon. Lord, we also commit to you ang aming celebration sa June 27 ng anniversary. Panginoon, we commit to you, Lord, na kayo po ang tumulong sa amin kung paano po namin ito isi-celebrate sa panahon ngayon, Lord, na ang hirap pong magkaroon ng face-to-face. But we commit to you, Lord, na kayo po ang gumawa ng paraan upang kami po ay makapag-celebrate na kahit sa anumang paraan, Panginoon. Lord, we also commit to you, Lord, yung mga pangangailangan ng aming speaker, that as he prepare, that you will continue to bless him, Panginoon, as he kanyang preparation. Ganon din po sa committee na haharap sa mga iba't ibang parte ng programa sa gagawin naming celebration ng anniversary. We pray, Lord, that you'll continue to bless them po, Panginoon. Also, Lord, anuman po ang pwede po namin may contribute in the successful celebration of this anniversary, may you continue to speak to each one, Panginoon.
And Lord, also we commit to you ang aming patuloy na pagkakaroon ng live streaming na bagamat kami po ay magkakalayo, ang mga iba po ay nasa kanilang mga bahay at nasaan man po sila, Lord, we pray that through this live streaming, we could reach out to more people, Panginoon. Salamat po sa mga sumasali dito. Nawa po kayo ang patuloy na gumabay at mag-speak sa kanila that through this live streaming, many people will be blessed and you will be glorified po, Panginoon. Lord, salamat po sa paraan na ito that we could reach out to people. We thank you, Lord God, for Brother Stephen, for how you are continually using him in this way sa social media at para po kami po ay makapagpatuloy sa aming serbisyo sa likuran po o sa kabila po ng pandemic na ito. Lord, salamat po sa napakaraming biyaya mo sa amin, sa inyong patuloy na paggabay sa amin, sa inyong proteksyon, sa inyong mga blessing po, Panginoon, the way you provide our needs, the way you protect us, O Lord, especially ang aming mga health, Panginoon. Thank you for keeping us away from any danger. Lord, we continue to pray for Sister Novi at mga iba pang mga kapatiran na may sakit, Panginoon, sila Sister Chato at mga iba pang mga kapatiran. Nawa po, kayo ang sa pamagitan po ng iyong makapangyarihang kamay, Panginoon, ay inyong gabayan at inyong pagalingin ang aming mga kapatiran, Panginoon, sa pamagitan po ng inyong makapangyarihan na pangalan, Lord. We pray for healing and we pray for deliverance. We pray for your grace and your mercy, Panginoon. Nawa po kayo ang magbigay ng encouragement at blessing po sa mga may problema, sa mga nag-struggle, Panginoon, nag-struggle sa finances, nag-struggle sa kanilang mga problema. We pray, Lord, na kayo po ang tumulong sa bawat isa sa amin. Lord, salamat po sa Kanya na makapag-iingat sa ating lahat upang hindi tayo magkasala at makapagharap sa atin ng walang kapintasan at may malaking kagalakan sa Kanyang kaluwalhatian, sa iisang Diyos na ating tagapagligtas, sa pamagitan ni Jesucristo na ating Panginoon. Sa Kanya ang kapurihan, karangalan, kadakilaan at kapangyarihan mula pa noong una, ngayon at magpakailanman. Amen. Amen. God bless po and may we enjoy this week again in the presence. Draw me close to you. Never let me go. I lay it all down again to hear you say that I'm a friend. You are my desire. And no one else will do. 'Cause nothing else can take your place.